Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang hapon, Isabela. Muli sumasa inyo ang programang Isabela Connect ka dito. Kasama nyo pa rin ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Sa papalapit nga na Disaster Resilience Month, ating tatalakayin sa panibagong episode ng Isabela Connect ka dito ang isang kritikal na aspeto ng pagtugon sa mga sakuna at emergency ay ang pagkakaroon ng sapat na supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan nito, partikular sa mga kaso ng dengue na patuloy na isang malaking hamon sa ating komunidad. At ating alamin ang kahandaan ng pamanampalalawigan sa pagtugon sa pangangailangan ng dugo at kung paano nila pinapamahalaan ang kanilang blood bank at ng transfusion services. Kaugnay ho niyan ay makakasama ho natin sila Dr. Arlene Lazaro, ang ating Assistant Provincial Health Officer at syempre isa ho sa namumuno ho sa ating Isabela Provincial Hospital at si Dr. Rhoda Jacqueline Gafud, ang Chief of Hospital ng Etchagüe District Hospital. Nako, kumustahin muna natin sila dahil live ho sila dito ho sa Isabela Broadcast Center. Unahin muna natin, Doc Arlene, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Thank you po for yung mic inviting. po Thank you po for inviting me over. Opo. Nakakatuwa. Good afternoon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon dito sa Isabela Connect ka dito. Yes, thank you po. And of course, kay Dr. Rhoda. Doc, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Thank you. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat at naimbitahan kami dito. Sana may matutunan ang mga nakikinig sa atin. Maraming salamat. Of course, marami ho ang matututo kasi naman mga dalawang doktora na talagang di kalibre, kumbaga, no? Para ho sa ating ho mga viewers, pwede ho kayong magtanong, no, sa ating ho mga bisita ngayong araw ho na ito. At kung may mga katanungan ho kayo, ay pwede ho nilang sagutin. At sama-sama ho nating alamin ang mga detalye at kwento sa likod ng kanilang mga programa at serbisyo. Para ho makarami ho tayo, no, mga Doc, rainy season na ho kasi nandyan yung usually banta ho ng dengue. May mga programa po ba ang inyong tanggapan o ang inyong mga pagamutan, mga plano upang maiwasan ho yung pagkalat ho ng dengue sa syempre within your areas of responsibility din ho, Dr. Arlene? Okay. Alam naman natin na ang dengue prevention and control ay regular program yan ng ating pamahalaan. So sa Provincial Health Office po, nakatutok po tayo sa mga RHUs, tumutulong po tayo sa kanila, sa kanilang mga programa doon. As part ng ginagawa ng province ay nagbibigay po tayo ng mga logistics, gaya ng mga insecticides, tapos yung mga treated nets, yung ginagawa nilang mga screens sa mga school para ma-prevent yung pagpasok ng mga lamok sa mga loob ng mga classrooms. And then nagbibigay din po tayo ng mga advocacy, IEC sa mga schools. Tapos sa hospital naman po, regular na ginagawa namin every Monday after flag raising dun sa quadrangle, ina-educate natin yung mga bantay kasi syempre yung mga pasyente nandun sila sa mga wards. And then sa mga wards naman po, tuloy din yung pag-educate ng ating mga nurses sa ating mga pasyente. Oo, that is province-wide, kumbaga, no? Yes po. Anyway, kay Dr. Rhoda naman, I know Etchagüe District Hospital, syempre, when we say district hospital, ay hindi lang naman ho Etchagüe alone, no? Yes. Yung nasa sakupan nito, may mga ibang bayan din. So far, kumusta ho naman yung pag-adreso ng dengue? I know may mga nakikipag-ugnayan din ho sa inyo, lalo ng mga lokal na pamahalaan po. Yes. Oo. Actually, siguro pare-pareho naman kami mga district hospitals. Sa hospital, meron kaming tinatawag na
dengue fast lane. Dito kasi dinediretso yung mga symptomatic na pasyente para mas mabilis yung pag-accommodate at saka pag-manage sa kanila. And meron din kami dedicated na wards, ang pedia dengue ward at saka adult pedia ward. Sa katunayan, last March, binisita kami ni DOH Undersecretary Dr. Glenn Baggao para ma-check niya or ma-evaluate niya yung preparedness ng hospital for dengue cases. At natuwa naman siya kasi prepared ang hospital. And bukod pa dito, nagkakandak ang hospital ng regular bloodletting activity or a collaborated bloodletting activity with the different barangays and other municipalities na malapit sa amin. So, nakaka-collect kami ng blood. For the past years, nagkakakandak kami ng 10 to 13 bloodletting activities. So, maraming naiipon na dugo na nagagamit, lalo na ng mga indigent patients natin sa province. So, mahal kasi ang dugo. Dito nakakakuha sila ng libre hanggang meron pa tayong pondo. So tuloy-tuloy yung bloodletting activities namin. For this year, dalawa kami last March and June. So nakakolect kami ng almost 200 na blood units. So malaking tulong ito. And nag-educate kami, lalo na pagka animal bite treatment days namin na umaabot hanggang 600 patients per day. Ito yung pagkakataon namin na mag-educate ng mga pasyente. So, lagi naming pinagpapaalala lagi sa kanila yung 40s na tinatawag, takip, taktak, taob, at tuyo na ito yung tinuturo namin sa mga pasyente or even yung bantay ng mga pasyente na nandun sa hospital. So, pinapaalala namin, ina-educate namin sa kanila kung saan nanggagaling ang dengue. Yun lang. Yes po. And ako, pag-usapan ho natin, nabanggit ho ninyo kanina yung bloodletting activity. But first of all, again, kumustahin ho natin yung status ho muna ng dengue cases dito ho sa Isabela. And nakatutok ko dyan, ang Isabela Provincial, Integrated Provincial Health Office. Kumbaga, Doktora Arlene, so far, kumusta na ho yung datos ng sa monitor ho muna niyo sa Isabela Provincial Integrated Provincial Health Office dito ho sa Isabela and sa pagamutan ho ninyo sa Provincial Hospital. Okay. As compared last year, talagang makikita natin na mas mataas ang mga kaso ng dengue ngayon sa mga pagamutan at saka overall sa Isabela. Nakikita nga namin noon based sa reports na parang nag-peak siya noong February to March. Mataas. And then, unti-unti, medyo bumababa siya hanggang ngayong June. Pero kung ikukumpara mo last year, malayo talaga. Ang good news lang dyan is kahit pataas yung mga kaso, talaga namang nababantayan naman sila. May ginagawa ngayon ang ating, hindi lang ang Provincial Government of Isabela, ganun din po yung mga LGUs natin. Nakatutok dyan yung mga MHOs, yung mga sanidad nila, na talagang nag-iikot sa mga barangay kung saan mas maraming matataas yung mga cases. Nandun sila, nag-educate, then tinuturuan ang community kung paano masugpo ang dengue. Gaya ng unang-una, di ba? Kailangan na lahat ng mga breeding sites nila sugpuin natin. So, tinuturuan sila kung paano maglinis, yung paggamit natin ng doon sa mga stagnant water, yung mga larvicides, para hindi na siya maging adult mosquito. Doon na lang. Anyway, cleanliness ho talaga yung pinakasusi. Tandaan ho ninyo yung triple T kanina, no? Takta, four, oo. 40s. Oo, yung takta, taob, tuyo, takip. Takip. Minsan kasi kahit na nakatatlo naman ako pero yung isa wala hindi ho perfect kumbaga. Yeah. Pero let's talk about yung mga kahandaan ho naman ng mga pagamutan ho ninyo. Si Dr. Roda from Etiagua District and si Dr. Arlene naman sa Isabela Provincial Hospital.
When we say bloodletting activity, paano ho ninyo pinapalakas sa pangapagamutan ho ninyo yung kampanya ho ng pag-donate ho ng dugo upang matiyak ang sapat ho na supply ng dugo at para sa mga nangangailangan? Kasi ang provincial hospital, It's Doc a Arlene, may blood bank. Blood bank tayo. Kaya meron tayong mga coordinations with LGUs at saka pa mga NGOs, NGAs, mga ganon. So, minsan ini-invite tayo yung blood bank natin para mag-conduct ng bloodletting activities. Ang maganda dyan, talagang frequent mga partners natin is yung mga sa PNP, AFP, saka madalas yung mga taga-PDR natin, PDR, RMO. And then, sa amin mismo, sa loob ng hospital, nagkakaroon kami ng in-house blood donation. So, bukod dun sa mobile na pumupunta kami sa iba't ibang lugar para magkuha ng dugo. And then, sa hospital din namin is may mga walk-in. So, wini-welcome po namin lahat yan. At saka tinatap talaga namin ang mga barangays. So ang mga barangay captain silang number 1 na nakakausap namin para makaipon ng mga donors galing sa mga constituents nila. And isa pa is talagang alam namin sa mga tao kung ano ang kahalagahan ng bloodletting. So sila rin kasi ang gagamit nito in the long run or kung may mangyari sa kanila. So marami na rin ang voluntarily nagdo-donate ng blood sa hospital. So yung regular na pag-conduct ng bloodletting activity na e-educate din sila sa importance ng blood donation. When we say importance, kahalagahan, yun yung tanong ho nila. Bakit pa kami magdo-donate ng dugo? Ano ba yung makukuha namin dyan aside sa mababawasan kami? Kasi nandun yung pangamba, no, mga doc, na ayaw namin mag-donate ng dugo kasi baka maging low blood kami, maging anemic kami. So ano po ba? Paki-explain nga ho yung kahalagahan, kaigihan na ang isang tao is mag-donate ng dugo. Unang-una, di ba pag nag-donate ka ng dugo, you save life. For every blood donation na gagawin mo, pwedeng 3 buhay ang iyong maisasalba. Multiple lives ang pwedeng maisasalba. Pag ginawa mo yon, ang feeling mo, di ba maganda? So para kang masaya ka at nakatulong ka. So maganda yon sa iyong mental health, o psychological health, mental health. Nakakatulong yon na alam mo may nagawa kang maganda para sa mga constituents mo. Bukod doon sa nakatulong ka, yung sarili mo din. Maganda yon para sa health natin. Kasi lagi naman ninyong naririnig, pag nagbibigay ka ng dugo, para kang nag-change oil, di ba? So, panibagong blood cells. So, yung dugo mo, parang mas maganda yung daloy. Hindi siya viscous. Parang stagnant. Yeah, hindi. And then meron nga link pag madalas kang mag-donate ng dugo is link ito para ma-lower yung blood pressure mo at saka yung risk ng heart attacks. So maganda 'yan para sa iyo, 'di ba? Nakakatulong ka na, pati yung sarili mo natutulungan mo din. And then sabi nga nila pag madalas kang mag-donate, para kang youthful looking. Di ba? Sabi nga nila, looking young, feeling young. Yes. Totoo yan. At saka gusto ko rin ipaliwanag o ipaalam sa mga tao, sa kababayan natin na ang pagdo-donate ng blood hindi makakasama sa health natin. Prior to donating, ni-screen muna namin kayo. So, nakukuhanan kayo ng dugo, titingnan namin kung yung inyong hemoglobin is pasado para makuhanan ng dugo, or kung kakapanganak nyo lang, hindi namin kayo hihinga ng dugo. Kung kakagaling nyo lang sa sakit, hindi rin namin kayo kukuhanan ng dugo. Kahit nga yung kakatapos na lang na menstruation, hindi rin namin yun i-accept. So, habang nag-encourage kami ng blood donation, pinapangalagaan din namin ang kalusugan ninyo bago namin kayo kuhanan ng dugo. So, wag po kayong matatakot sa pagbibigay ng dugo, pagdodonate ng dugo, kasi ini-screen po namin lahat bago namin kuhanan ng dugo. Hindi po makakasama sa inyo yon. Isang siguradong
bagay yon na hindi namin isasakripisyo ang kalusugan ninyo para makakuha lang kami ng dugo. Laging tandaan niya lang ninyo na isang bayani ang isang nagdo-donate ng dugo. Isa pa, di ba, pag nagdo-donate ka ng dugo, para ka na rin nagkakaroon ng mini check-up. Di ba? So why may mini check-up? Paano po diba ba yun? Para kasi, maintindihan din, mini check-up. May physical examination yan. Malalaman diba? na. And then, tinetest din yung blood mo kung meron kang Hep B, Hep C, syphilis, malaria, HIV. Libre yan. Walang bayad. Di ba? So, yung iba nga, very rare cases naman, through blood donation, nalalaman natin na meron silang mga sakit na ganon. So, pag nalaman natin, at least, magagamot sila. Kung hindi sila nag-donate, hindi nila malalaman yon. Kasi hindi naman routine na pinapatest natin yung mga ganon sa sarili natin, di ba? So, maganda mag-donate. Malaki yung matitipid mo sa mga screening na yon. Kumbaga nasa one-stop shop ka na. Di ba? Kasi hindi naman basta-basta, di ba mga dok, yung okay, ako magdo-donate ako ng dugo, kunan niyo na ako ng dugo. There's a lot of mga screening process. Kumbaga, speaking of process, nabanggit ho ninyo kanina, Doc Arlene, na may in-house po tayo, no, na bloodletting. No? Pwede hong walk-in. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, paano ho ba yung mga proseso? Ano ba yung mga dapat na gawin ng ating mga blood donor bago sila pumunta sa provincial hospital ho natin para mag-donate ng dugo? So, siguraduhin nila na wala silang sakit. They're dapat in tip-top shape yung kanilang health, di ba? Open lang naman ang ating blood bank 24/7. When it comes to donation naman, 8 to 5 nandun lang yung mga staff. Pagpasok doon, gaya ng sinabi ni Doc Roda, i-screen naman yung mga patient natin. May screening, very tedious talaga yan. Tapos, dapat bago ka pumunta doon, nakapagpahinga ka the night before. Okay yung tulog mo, hindi ka uminom ng alak. Kasi definitely, hindi pwede yun. Wala kang mga history of mga travel dun sa mga lugar din na matataas yung cases ng mga malaria. Ganon. Kasi nga, malay mo, meron kang malaria or dun sa may mga high index ng dengue. Di ba? I-check. Marami talaga. Isa-isa tinatanong sila. At saka nagbibigay din kami ng guidelines before. Kunyari sa Philippine Army, may checklist yun kung sino yung pwede. Yung hindi napuyat, walang recent tattoos, yung mga ganyan. May mga checklist doon. So, when we say tattoos, isa din ho kaya. Kasi ako din sumasama ho sa mga bloodletting. May mga nakikita ho din natin na may mga tattoos. So, kapag sabihin natin recent tattoos, ano ho ba yung prescribed na days ba? Buwan? Taon? Yung dapat itinagal bago pwede hong mag-donate ng dugo? Yung may tattoo? I think parang 1 month. Usually a year. A year. A year. Mm-mm. Oh, okay. So how about sa mga qualifications aside from that? Kasi meron hong lola, no, na encounter ho. 80 years old pwede daw. Kailangan 18 to 65 years old, okay. At least 50 kilograms ka. And then yun nga, wala kang sakit. Mga nabanggit na din kanina ni Dr. Roda. Walang recent surgeries. How about take po ng vitamins? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Wag lang mga antibiotics, tapos yung mga nagpabakuna, hindi pa pwede yon. Mga hypertensive, hindi rin namin binibigyan ng clearance. But how about yung may history ho ng hypertension? Pwede ho po ba siyang mag-donate daw ho ng dugo, mga doc? Sa akin, pinapayagan ko basta controlled. Controlled. When we say controlled, paano ho yung controlled ho na yan? Hindi na siya, di ba may iniinom na siyang gamot, hindi na siya tumataas. For example, nasa 120/80, nandun lang siya. Walang mga signs and symptoms, walang recent
kunyari biglang nahilo, walang ganun. Yung okay na siya. Oo. So okay lang na nag-take siya ng maintenance? Sa inaalaw na. Okay lang. Okay. So, para ho sa mga maaring nagtanong ho, no? At least nalaman na ho. Pero kung balikan ho natin mga doc, no? Yung mga pasyente ho ninyo, kumusta ho ba ang status? When we say dengue patient sa mga paggamutan ho ninyo, ilan na ho ba sa ngayon? From January up to now or as of now? From January hanggang ngayon, lumiit yung cases namin sa Itiaga District Hospital. And one observation is wala nang masyadong severe cases. So meron man kami moderate na treatable at bibihira din kaming mag-transfuse ngayon. So yung relatively as compared to last year, mas konti ang severe cases namin ngayon. At kumonti din yung number during this period, yung first half of the year as compared from last year. Sa part naman ng GFND, as compared same period last year, mas mataas yung mga admissions namin ngayon. Pero kung titignan mo from February naman up to June, bumababa naman na yung admission for this year. However, as compared last year, mas mataas ngayon. And then, wala din kaming mga severe cases. No, it's good to hear, no, na wala ho mga severe cases. Anyway, I know kayo ho'y naghahanda, no, para ho sa maaring mga kababayan ho natin mga kailangan pa ho ng dugo. May mga upcoming ho ba kayo mga naihanda, mga bloodletting activities? Siguro kayo, Doc Roda, muna. Sa how about sa Itiaga District Hospital, mga naka-line up ho ba na bloodletting activity po sa ngayon? Oh yes. Ngayong July, meron kaming naka-schedule na ito yung for the quarterly blood donation activity namin. Meron kami July, announce naman na lang namin later exact date. And then on September and December. So sa December, mga December 12 yun. Pero itong July and September, i-announce namin later yung schedule. Actually, in collaboration ito sa ibang mga municipalities. So natatap namin dyan ang mga barangay captains. Actually sila, they play a vital role dito sa mga bloodletting activities namin. The barangays, the municipalities na gustong makipag-collaborate sa amin. Tinatawag ang bloodletting team ng hospital para kami ang pupunta sa lugar nila para tumulong sa blood donation activity. Okay. Sa GFND naman, meron tayong mga naka-schedule sa July 12 sa MARDH, and then sa 19 naman sa MCGI Isabela, sa 23 sa LGU San Mateo, at saka sa 25 may tentative date na tayo dito sa PDRRMC. And then meron din kaming tentative date by August naman sa San Mariano. Okay, hopefully na-take note ho ng ating mga kababayan ho yan. Madagdag ko lang, no, kay Doc Arlene, since meron ho tayong blood bank, no, sa GFND, paano po yun? Kung sakali si Juan de la Cruz magdodonate ho ng dugo sa inyong hospital, ano ho yung bentahe? Aside sa mga na-enumerate ho ninyo kanina, aside sa bentahe sa sarili ho nila, ano naman yung bentahe ng pagdodonate ho nila ng dugo sa GFND po? Anytime pwede silang mag-withdraw ng dugo doon. Siyempre, since may donation na sila, libre na yon. So, pag nangailangan sila, punta lang sila sa amin. Kung may mga kamag-anak sila na need ng blood, they just go sa GFND at ibibigay po natin ng libre yan. Di ho ba usually mayroon hong screening fee? Nawi-waive na rin ho yun? Yeah, wala na. Kasi meron naman silang naka-deposit na sa ating blood bank. Kaya nawi-waive yun. Okay. Pero sa blood bank ko ninyo, Doc Arlene, usually ano ho ba yung parang mabilis hong maubos, kumbaga, na blood type? Type O. Type O. Opo. Saka, alam mo naman, very rare, AB. Dun sa AB kami nahihirapan. Pero usually, ano yung madalas na reason kung bakit nagkakaubusan yung dugo sa blood bank ko ninyo? Pag maraming pag maraming nagwi-withdraw, ang blood naman sa GFND is pati yung mga nasa private hospitals, minsan yung mga naka-confine doon,
kumukuha sila sa atin. So, as long as meron kaming pwedeng ibigay, binibigay talaga namin. Kaya, pag nagkakaroon na ng medyo kumukonti na yung dugo, so dyan pumapasok yung mga in-house na blood donation. Okay, anyway. Pero sa mga yung mga nalilikom din sa mga district hospital, usually dinidiretso din ho ba, Dra, sa blood bank? Blood bank at saka sa Red Cross. Red Cross. So may mga mapupunta sa Red Cross, may mapupunta sa GFND. And yung process ng pagkuha ng blood, kunyari pasyente namin, kukontakin ng bloodletting team namin yung GFND or Red Cross, kami ang maghahanap ng blood para dun sa pasyente. Oo. Pero, thank you po, Dra, no? Balikan natin natin, Doc Arlene, 24/7 din, kung sakali, ang blood bank ko ng Yes GFND. po, 24/7 ang blood bank ng GFND. Okay. Anyway, at least, no, malinaw huyaan. Siguro, panghuli na lang, mga Doc, mensahe ho ninyo sa atin ho mga kababayan, lalong-lalo na yung mga hindi pa po nakakapag-donate ho ng dugo. Usually ho kasi yung iba, natatakot daw ho sa karayom. Kasi napakalaki ng karayom. But sabi nga ho natin, a little pain, a life to gain. Kumbaga. Anyway, mensahe ho ninyo mga Doc Arlene. Okay, unang-una, maganda po pang nagdo-donate ng dugo. Ako, frequent blood donor po ako. Nag-start ako noon, wala pa akong 50 kilos. Pero sinasabi ko po sa kanila, kunan nyo ako kahit konti lang. So, 250 ml na nag-start ako sa 250 ml hanggang umabot sa 450. So maganda po, magaan sa pakiramdam ang pagdodonate ng dugo. Kaya ni-encourage ko lahat ng mga tao na mag-donate po kayo ng dugo. Napapansin nga namin yung mga frequent donors, sila yung mga nagdo-donate. Yung iba takot pa rin. And then, kaya ang ginagawa namin, in-educate namin sila. I remember nung bago pa lang ako sa San Mariano, we started yung blood donation. So, within the RHU, tapos with Mayor Gonon nung time na yon, talagang kinompel niya lahat ng mga empleyado sa munisipyo na basta kung pwede silang mag-donate sila. We started sa ganon within us and then sa mga barangay na. Doc Roda? Nabanggit na ni Doc Arlene ng tungkol sa bloodletting, blood donation. Ako naman yung sa dengue kasi ito yung number one disease na nangangailangan ng blood. Para lang sa mga kababayan natin, sa mga tao na nasasakupan natin, ilagi nating isipin yung number one is yung kalinisan ng kapaligiran natin. Yung taktak, taob, baka hindi ninyo alam, ibig sabihin ng taktak is itaktak ninyo lahat ng naimbak na tubig sa mga bote, palanggana o na hindi na ninyo ginagamit na madumi. Lahat ng goma, itaob ninyo, takpan ang mga tubig na inimbak natin for future na pangangailangan natin, takpan natin ng plastic o kaya yung takip na talaga nila. Ano pa ba isa? Taob, takip, taktak, tuyo. Panatilihin nating tuyo yung kapaligiran natin kasi minsan merong nagpupul na tubig sa mga garden natin or sa mga tabing gilid-gilid ng bahay natin. Panatilihin nating tuyo yon. Ang dengue ulit ay nakukuha natin sa kagat ng lamok, so protectionan natin yung katawan natin, lalo na ang mga bata kasi sila ang more prone sa infection kasi sila yung laging nasa labas at minsan presko masyado yung mga damit nila. Ilagyan natin sila ng insect repellent o kaya long sleeves lalo na kapag alas 4 na at pababa. Encourage din natin yung mga kasama natin sa bahay at mga kapitbahay natin na maglinis ng kapaligiran kasi ito yung number one na factor na malaking maitutulong sa pag-prevent ng dengue cases. So, tulong-tulong lang tayo na panitilihing malinis at maayos yung kapaligiran natin, protektahan natin ang katawan natin sa kagat ng lamok. Okay, salamat po. Siguro, kunan ko muli ng mensahe si Doc Arlene ho pala. Since you're from the Provincial Health Office,
may mga bayan ho kasi no na may matataas ho na kaso ng dengue. Ano hong mensahe ninyo sa mga bayan ho na ito dito sa Isabela? Okay. Doon sa mga may mga matataas na cases, pinupuntahan naman po yan ng mga staff natin sa PHO. So nakikipag-coordinate po kami sa kanila. Gaya na sabi ko, doon sa talagang matataas, nagbibigay talaga ang province ng mga insecticides sa kanila. Tumutulong tayo sa pag-educate sa mga constituents nila. Minsan sumasama talaga, bumababa sa mga barangay para at least turuan yung mga tao. Importante kasi talaga dito is community participation. Kung walang participation ng community, mahihirapan po tayo para sugpuin ang dengue. Kaya nakikiusap po ako sa mga tao, tulong-tulong po tayo, maging habit na natin na maging malinis ang loob at labas ng ating bahay. Hindi lang yan. Kung minsan pwede nating pakialaman ang bakuran ng ating mga kapitbahay. Okay, there you have it. Maraming salamat. Ang ating naging bisita, si Dr. Roda Agiafood, ang Chief of Hospital ng Echagua District Hospital. At the same time, si Dr. Arlene Lazaro, ang ating Assistant Provincial Health Officer at syempre, namumuno ho sa GFND Memorial Hospital. Maraming salamat ho sa lahat ng mga tumutok at syempre abangan ang susunod hong episode naman tuwing Martes at Biyernes sa parehong oras at parehong mong programa. Huwag din hong kalimutang i-like at i-follow ang ating hong Facebook page na sa mga screen ho ninyo upang makaiwas sa anumang hong fake news at manatiling updated sa mga mahalagang impormasyon. Sa ngalan ho ng ating Provincial Information Officer na si Attorney Elizabeth Binag at ng ating Isabela Broadcast Team, ako po ang inyong lingkod, Ezekiel Kilang na nagsasabing, etam nga na. Maraming salamat po. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.